Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Narinig ni Huya ang utos at nanatiling kalmado ang mukha niya. My name is Huya, Captain of the Intelligence Team of Yetian City. Nang marinig ang self-registered number ni Huya, hindi napigilan ng pinuno ang sumimangot. Ikaw Captain ng Intelligence Team ay hindi lumalabas para maghanap ng impormasyon, bakit ka nandito? I was ordered to do something near, dahil malapit na tayo, the Special Envoy specially asked me to bring some food back. Ang ekspresyon ni Huya ay nanatiling hindi nagbabago, ganap na ipinapakita ang kanyang napakahusay na husay sa pag-arte. Para naman sa mga especially iya, bukod sa tahimik nilang itinatago ang kanilang kinaroroonan, ang pinakamahalagang bagay ay aktwal na magampanan ang iba't ibang tungkulin ayon sa kapaligiran. Sa makatuwid, ang pag-arte ay isang bagay na madaling makabisado ni Huya. Parang medyo kakaiba ang pinuno, mayroong laging may dedikadong responsable sa pagtanggap ng pagkain, parang hindi tama na dumating ang intelligence team para humingi ng pagkain, di ba? May warrant ka ba? Kuya rolled his eyes at the man. Kuya, I told you, malapit lang tayo sa duty, and the special envoy just asked us to bring food along the way. What does drop in mean? You don't understand. Napagalitan ang lalaki, at saglit na nakaramdam ng galit, ngunit mahirap magalit. Gayunpaman, ang kanyang posisyon ay hindi nagbago sa lahat, ang tuntunin ng kamalig ay palaging naglalabas ng butil sa pagkakasunod-sunod, kung wala kang tanda, kahit na dumating ang hari ng langit, tiyak na hindi ito gagana. Malamig na ngumiti si Huya, okay, ito ang sinabi mo, tensyonado ang digmaan sa frontline, at tumanggi kang mamigay ng pagkain, pagdating ng panahon, maaantala ang fighter plane, at ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Huya at lilipad na sana pataas. Gusto siyang pigilan ng mga nasa tabi ng pinuno, ngunit pinigilan siya ng pinuno. Marahan niyang tinitigan si Huya na palayo ng palayo hanggang sa halos maglaho ang kanyang figure at pagkatapos ay sinabi niya, anong misyon ang pananagutan mo sa paligid? Kitang-kita na kahit si Han Sanchen ay nakamasid nitong alon ng paghila ng may sarap. Sinusubok ng pinuno kung gusto ba talagang umalis ni Huya, para mapatunayan ang pagiging totoo ng kanyang mga salita. At talagang aalis na si Huya para subukang hilahin ang lakas ng loob ng pinuno sa pinakamataas na lawak. Parang ordinaryo na lang ang relasyon ng magkabilang panig pero sa totoo lang, lihim na gulo na. Kuya, to put it bluntly, pagkain at damo lang ang inaasikaso mo, kaya ang layo ng mga kamay mo diba? Huminto si Huya at malamig na sumagot. Parang lamambat lang ang ugali ng kabilang partido ay nanlambot din agad siya. I'm just verifying if what you said is true or false, does not count as overstepping my authority. Or, you can't tell what you're here for. According to me, this place is located in a remote place, logically speaking, walang lugar dito, there can't be any situation, right? Saglit na natulala si Huya, hindi niya akalain na hahabulin siya ng ganoon kabanggas at hindi nawawala ang anumang detalye. Tuldok, nabalitaan ng espesyal na sugo na lumitaw ang mga tropa ni Han Sanchen sa kalapit na lugar. Natatakot siya na narito sila para makilala si Han Sanchen, kaya hiniling niya sa akin na dalhin ang mga tao upang siyasatin ang sitwasyon, is this clear enough? Ngumiti ang pinuno, nalaman mo ba? Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo kung nahanap ko na o hindi, ano pa, pakiintindi ng malinaw. Espesyal akong pinadala ng isang espesyal na sugo, natural, direkta akong nagsusumbong sa kanya kahit ano pa ang gawain, bakit kailangan mo munang malaman? Sino ka sa tingin mo? Si Huya ay hindi mapagpakumbaba at hindi rin tahimik,
at may bakas pa ng nangingibabaw na hangin. Sa pagkakataong ito, si Han Sanchen, na nagtatago sa dilim, ay kailangang purihin siya. Makatotohanan talaga ang pag-arte. Hindi naman galit ang pinuno, nagkatinginan lang siya sa kanyang mga nasasakupan, ilang saglit lang, tumangala siya kay Huya, saan mo gustong magsalita ng pagkain, hanggang saan ka ba gustong magsalita? Sinabi na sa kanya sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan na ang kalahati ay nalilito. Kung gusto mo, dapat mong tanungin ang lahat ng ito. Kung ang grupo ng mga tao ay sumang-ayon, ngunit hindi ba't mas madaling dayin ang mga ito? Dahil si Han Sanchen ay masunuri na sumagot, gusto ko muna ang kalahati. Tandang pananong. Ganon karami. Medyo nag-iingat ang pinuno. Maglulunsad kami ng malaking ganting salakay, at natural na magiging malaki ang dami, sagot ni Huya. Nag-isip sandali ang pinuno at tumango, sige, ibibigay ko sa iyo ang kalahati, where are your people? Aren't you going to ask my intelligence team to carry food? Ngumiti si Huya ng masama. Kumunot ang noo ng leader, tumingin kay Huya, at hindi napigil ang malungkot, at sinabing, anong ibig mong sabihin dito? My intelligence unit is responsible for investigation work. How many people can we have? Can we move such a huge amount? My master has said that he wants you to dispatch all the troops here to move with him. Agad na tumanggi ang pinuno, ang pananagutan ng aking mga kawal na kamalig ay bantayan ang kaligtasan ng lugar na ito, at hindi kasama dito ang paghahatid ng mga kalakal para sa sinuman, kung ang lahat ay nais magtanong tulad mo, kung gayon kami ay mga bantay pa rin, kaya't maaari rin kaming maging tagapaghatid na lamang, di bale. Sa nakikitang mayabang at matigas na ugali ng kabilang partido, nakakagulat na pinigilan ni Huya ang sarili na maging walang awa gaya ng dati. Brother, according to common sense, overkill talaga ang tulong mo sa transporting food and against the rules, however, special things should be handled specially. Bagamat nasa likuran ka, dapat ay narinig mo ito, o, kahit na hindi mo ito narinig, dapat mong mapansin na ang digmaan sa hinaharap ay hindi ganoon kadali, tama. Kung madali lang sana hindi na niya kailangan magtago ng pagkain ng matagal kaya totoo talaga ang sinabi ni Huya. Alam din niyang hindi madali ang digmaan sa frontline. Kung tutusin, mahigit 1,000,000 sila, at matagal na silang lumalaban. Nang makitang hindi tumanggi ang pinuno, hindi na palalampasan ni Huya ang ganoong magandang pagkakataon, kaya't nagmamadali siyang hamampas habang mainit ang plantsa, at sinabi pa ng taos puso, sa totoo lang, alam mo rin na sabik ang frontline. Kung tutusin, hindi lang anxiety doon. Nakipaglaban tayo sa ilang malalaki at maliliit na laban sa labanan ng Yetian City, ngunit nakakalungkot na matagal na tayong lumaban ng hindi nanalo kahit isang tagumpay. Napakalakas ng Han Sanchen na yan kaya napakahirap ng sitwasyon natin. Gayunpaman, palagi tayong may bentahe sa numero, pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo, si Han Sanchen ay nasa dulo na ng kanyang lubid at wala ng paraan. Sa makatuwid, nagpa siya ang espesyal na sugo na samantalahin ang matinding lamig sa panahong ito upang maglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa Han Sanchen. So, biglang kulang sa pagkain at damo. Pero dahil ang frontline ay nilalabanan, hindi makatakas ang mga sundalo, at gusto ni Han Sanchen na tumakas, kaya ganito ang sitwasyon. Sana kuya, pagtiyagaan mo muna sandali at isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Kahit si Han Sanchen ay narinig ng husto ang mga salita ni Huyan na halos maniwala ito. Mas masahol pa siguro ang lalaking ito kaysa kay Han Sanchen pagdating sa paggawa ng mga kwento. Lalo na kapag ipinare sa sobrang full emotions niya. Damn, parang extreme stretch. Gaya ng inaasahan, pagkatapos makinig, nagkatinginan ang pinuno at ang kanyang mga nasasakupan at hindi na nagsalita pa. Buksan ang protective barrier at tulungan siyang magkarga ng pagkain. Ilang sundalo ang kumuha ng order at bawat isa ay naglabas ng isang bagay na kasing laki ng hinlalaki mula sa kanilang mga kamay. Pagkatapos nun, sabay-sabay silang bumuga ng kaunting hininga sa bagay, sa sumunod na segundo, nawala ang harang, at maayos din ang pagpasok ni Huya. Pagkapasok ay napasulyap si Huya sa langit at hindi makita kung nasaan si Han Sanchen. Gayunpaman, siya ay nag-aalala na si Han Sanchen ay hindi makakapasok pagkatapos na ang hadlang ay muling maisaaktibo, ngunit dahil siya ay talagang hindi makahanap ng anumang magandang dahilan upang hindi ito isara,
siya ay tila nawala ng kaunti sa ilang sandali. Sarado pa rin ang barrier. Sinulyapan ng pinuno si Huya, pagkatapos ay sa kanyang mga kawal, at saka sinabi kay Huya, sige magpahinga ka muna dito, kailangan natin ng ilang oras para mag-impake ng mga gamit. Tumanggo si Huya, gaano katagal? Mga 1 oras. Pwede bang mas mabilis? Ayaw ni Huya na magkaroon ng mahabang gabi at panaginip. Umiling ang lalaki, ito na ang pinakamabilis. Pagkakita nito, walang magawang tumanggo si Huya. Ang pinuno ay nagbigay ng isang magalang na ngiti, maghintay ka lang sandali, magsisimula na ang mga kapatid ko sa pagkarga ng mga gamit dito. Pupunta ako at titipunin muna ang ibang mga tao, at pagkatapos ay sabay-sabay tayong lahat. Pagkasabi nito, nagbigay ng ilang tagubilin ang pinuno sa kanyang pinagkakatiwalaang kapatid, pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa isang kuweba sa tabi niya. Hindi napansin ni Huya na punong-puno ng bisyo at lamig ang ngiti ng pinuno matapos lumingon. Pagkaalis ng lalaki ay si Huya casual na nakahanap ng mauupuan pansamantala. Habang pinapanood ang grupo ng mga tao na nagsisimulang magtrabaho sa pool ng dugo, tumingin siya sa paligid at pinagmamasdan ang nakapalibot na lupain. Ito dapat ang pinakamababang antas, na napapalibutan ng napakakapal na mga pader ng lupa, na may ilang hindi malinaw na nakikitang mga butas dito at doon. Ang nagtatanggol na takip sa itaas ay muling binuksan, ngunit walang gumagalaw sa kadiliman, kaya tinansya niya na si Han Sanchen ay walang pagkakataong bumaba. Makalipas ang mahigit kalahating oras, maraming dugo sa pool ng dugo ang naipon. Halos kasabay nito ay bumalik din ang dating pinuno na may kasamang grupo ng mga tao. May mga 3 hanggang 400 tao, bawat isa ay may hawak na sandata at mabangis ang mukha. Tulad ng 12 ng mga tao noon, ang mga taong ito ay halatang hindi ordinaryong tao sa unang tingin. Kuya, sa wakas nandito ka na, tumayo si Huya at tumawa. Bahagyang ngumiti ang pinuno at hindi na nagsalita pa. May lumabas na grupo ng mga tao sa likod niya at mabilis na pinalibutan si Huya. Nang makitang tila mali ang sitwasyon, napakunot ang noo ni Huya at nalilitong sinabi, Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Huya, ang kapitan ng intelligence team, tama. Mahinang ngumisi ang pinuno, ano? Sa tingin mo ba ako, si Tianhong, ay isang tanga? Bilang nag-iisang controller dito, natural na mas maingat si Tianhong kaysa sa iba. Lalo na kapag wala pang token ang tumatanggap ng pagkain. Kaya naman, pinayapa daw niya si Huya para masigurado na hindi niya sasaktan si Huya o hahayaan na matudukan ang usapin bago pa mabigyang linaw ang usapin. Behind the scenes, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa amo para tingnan ang authenticity. Obvious naman ang resulta. Bagaman ang aking maliit na pagkain ay talagang malayo sa langit, hindi ito nangangahulugan na ang impormasyon dito ay sarado. Bagamat magkalayo ang food point at ang pangunahing kampo, ang balita ay hindi maipapadala sa oras, gayunpaman, upang maiwasan ang anumang aksidente, mayroon pa rin kaming nakakode na sulat sa pagitan ng bawat isa. I'm sorry, after we released the secret code this time, actually wala kaming nakuhang response. Ibig sabihin din nito na walang kaukulang order mula sa itaas. Malamig na tinignan ni Huya si Tianhong, halatang alam niyang hindi na siya maloloko this time. Pasulyap-sulyap sa 3 hanggang 400 taong nakapaligid sa kanya, hindi siya nagpakita ni Katie Ting na takot, sa halip, ngumiti siya at sinabing, Now that I've seen through it, wala akong masabi, pero takot na ba ako sa'yo? Sabihin mo lang 300-400 tao ang dumating para palibutan ako at bigyan ako ng ganito. How could I underestimate you when a mere captain of the intelligence team can find US? As for these 300 or 400 people, syempre hindi sila nandito para harapin ka. Malamig na sumimangot si Huya, sabi ng kabilang partido, maaaring natuklasan nila ang pagkakaroon ng Han Sanchen. Tell me, nasaan ang mga kasabwat mo? Pagkarinig ng mga salitang ito, sa wakas nakahinga ng maluwag si Huya. Hindi bababa sa ito ay nangangahulugan na ang kabilang partido ay hindi alam ng Han Sanchen sa lahat. Thinking of this, biglang ngumiti si Huya ng disdainfully. Ano, sa tingin mo hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Malamig na sinabi ni Tianhong na may paghamak, hayaan mo ang aking mga tao na maghatid ng mga panestos para sa iyo, at haharangyan nila tayo at papatayin sa kalahati pagkatapos ng kontaminasyon. Sa pamamagitan lamang nito,
malalaman ko ang tinatayang lokasyon ng iyong mga tao. You have two choices. One is to surrender and tell me the location of your accomplices, at least mabilis kang mamatay. Pangalawa, habang pinapahirapan kita, ipapadala ko ang mga tao ko para magkunwaring naghahatid sa iyo, naghihintay na mahulog ang iyong mga kasama sa bitag, gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay maaaring napakahirap para sa iyo. Kung tutusin, kung minsan ay namamatay ka, ito ay kakilakilabot, ngunit ang mas nakakatakot ay ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa puntong ito, si Tianhong ay tumawa ng malamig. Sa nakaraan, si Huya ay maaaring nasa ilalim pa rin ng gayong pamimilit, at talagang walang magandang paraan upang gawin ito, ngunit ngayon, dahil alam niya na si Han Sanchen ay naruroon pa rin at hindi pa natutuklasan, siya ay likas na napakamahiyain, talaga. Pero, bakit sa tingin ko may pangatlong opsyon? Third option. Lalong naiinis si Tianhong, bagamat gusto ko talagang sabihin, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong hilingin sa akin para sa ikatlong kondisyon dito, gayunpaman, dapat kong aminin na interesado akong marinig ang iyong ikatlong opsyon, pumili, sabihin mo, lahat ako ay tainga. Napangiti si Huya at umiling, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ano ang pangatlong opsyon. Na ito, si Tianhong at ang isang grupo ng magkapatid ay tumawa. Ngunit agad na naging seryoso si Huya, pero, sigurado ako na dapat may pangatlong opsyon, tumawa ka, pwede kang tumawa, kung tutuusin, kung magtagal kayo, baka hindi kayo umiyak. Galit na galit si Tianhong, gusto kong makita kung ano ang iyong pangatlong pagpipilian, I will fucking kill you right now. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!